Matapos mabali ang braso ni Mr. Kang, inabot ng tauhan sa Vice Leader ang isang dokumento na naglalaman ng lahat ng impormasyon ni Sang-woo. Sa malubhang kalagayan, nagtanong si Kang kung ano ang gusto nila kay Sang-woo, at ang Vice Leader ay nagpaliwanag na hindi lamang binugbog ni Sang-woo ang kanyang mga tauhan kundi ninakaw din ang kanilang mga jewel crystal, na ito'y hindi totoo at napagbintangan lamang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumunta sa nakalagay na address, at kinuha nila ang nasugatan na si Mr. Kang bilang isang hostage. Nagkataon na nakita ni Kim ang lahat ng ito, at natarante siya, at nalaman na sinisisi nila si Sang-woo sa kanyang mga ginawang aksyon dati. Nang may naisip siyang planong gawin, nagpasya siyang sundan sila. Bumalik ang eksena kay Sang-woo at sa team ng kapatid ni Mr. Park. Ipinapahayag niya ang kanyang plano kung paano haharapin ng kanyang mga clone ang pagkuha sa katawan. Ngunit ang team leader ay mahigpit na tinatanggihan ito, na itinuturing na ito ay masyadong mapanganib. Pero tinitiyak ni Sang-woo sa kanya at ipinaliwanag kung paano kumilos ang kanyang mga clone para dito. Ang kanyang plano ay binubuo ng dalawang grupo ng kanyang mga clone. Ang isang grupo ay nakatalaga upang kunin ang katawan, at ang pangalawang grupo ay gagamit ng teleportation scroll upang makatakas. Ang team leader ay nagbabala kay Sang-woo at ipinaliwanag ang mga halimaw na kinaharap nila, na kapag hindi sila nakipaglaban, mananatili sila sa kinatatayuan nila ng ilang araw at maghihintay ng panibagong target, at ang mga halimaw na kanyang naakit kanina ay maaaring nakatayo lang malapit sa subdimension gate. Muling sinabihan siya ni Sang-woo na huwag mag-alala, at umalis na si Sang-woo kasama ang kanyang mga clone. Katulad ng sinabi ng team leader, sinalakay ng mga invisible monster si Sang-woo sa pangalawang beses, pero lumalaban naman ang kanyang mga clone ng husto. Nakarating sila bahagya ng malapit ng ilang metro sa katawan, ngunit biglang inatake ang isa sa kanyang mga clone mula sa likuran, at napagtanto ni Sang-woo na napapaligiran na siya ngayon ng isang kawan ng mga halimaw. Nang makita ito, wala nang pagpipilian. Binuksan niya ang isa sa mga potion na ibinigay sa kanya ni Kim at ininom niya ang buong bote. Nararamdaman niya ang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at ginamit niya ito para gumawa ng malakas na magic bullet sa kawan ng mga halimaw, na pinatay ang mga ito sa daanan. Inutusan niya ang kanyang mga clone na kunin ang katawan. Naramdaman niya ang epekto ng potion, sinigawan niya ang kanyang mga clone na tumakbo habang sumasalakay sa kanya ang mga halimaw. Ang kanyang mga clone ay matagumpay na nakabalik sa gate, at ang pangalawang grupo ng mga clone ay pinunit ang teleportation scroll upang i-teleport na ang team pabalik. Sinabi niya sa kanila, magkita na lang tayo sa kabilang panig, habang hinahawi niya ang kanyang sombrero, siya ay sumabog. Bumalik ang eksena kay Park Won-tae nang makita nila ang pagbukas ng teleportation scroll mula sa kanilang paligid. Nang makita niya ito, nanggagalaiti ang kanyang mga ngipin, naalala ang mga pangyayari kay Sang-tae, ang lalaking may salamin, na lumabas noon na nasa bingit ng kamatayan. Nanginginig siya sa pag-iisip tungkol sa posibilidad na maaaring ang kanyang kapatid ay may parehong sitwasyon, at sa dahan-dahan niyang pagmulat sa kanyang mga mata at makita ang kanyang kapatid na babae sa kanyang harapan. Nang makitang nakabalik siyang ligtas, hindi niya napigilan ang sarili na umiiyak at niyayakap ang kapatid, dahilan para mapaluha rin ito. Pagkaraan ng ilang oras, si Mr. Park at ang kanyang kapatid na babae ay pumunta kay Sang-woo at nakayuko ang kanilang mga ulo. Nagulat si Sang-woo, sinabihan silang itaas ang kanilang mga ulo, ngunit si Mr. Park ay naninindigan at ipinangako sa kanya na kung sakaling magkaproblema siya at ang Kinis Guild ay tutulungan siya sa anumang paraan na magagawa nila. Sinubukan ni Sang-woo na ibalik ang natirang teleportation scroll na hindi na ginamit. Ngunit iginiit ni Park na itago niya na lang ito, pero sinabi ni Sang-woo na hindi niya matatanggap ang isang item na napakahalaga at sa huli, ibinalik niya ito kay Mr. Park. Bago umalis sila, hindi makapaniwala ang kapatid ni Park sa husay ni Sang-woo, at hindi niya naisip na siya ay nakikipag-usap sa isang clone sa lahat ng oras na iyon, na parabang isang tunay na tao. Nakalabas na sila sa Tower of Odin, at nag-uusap sina Sang-woo at Mr. Park tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari dito. Napag-usapan nila na magiging abala si Mr. Park sa maraming bagay, kabilang ang paghahanda para sa libing para sa kanyang nawawalang miyembro sa guild. Biglang nagring ang telepono ni Sang-woo, at dahil walang signal ang kanyang telepono sa dungeon at ngayong nakalabas na sila, nagsimulang bumaha ang lahat ng mga mensahe. Ngunit ilan sa mga mensaheng ito,
nakita niya ang isang mensahe mula kay Kim na nagpatigil sa kanya ng sandali. Ipinakita niya kung paano hinalughog ng Silver Moon Guild ang ahensya at kinuha si Mr. Kang bilang hostage. Ipinadala rin niya ang lokasyon kung nasaan siya ngayon. Si Sang-woo, nang makita ito, ay napuno ng galit at sinabi ang nangyari kay Mr. Park. Nang marinig ito, inilabas ni Park ang teleportation scroll na ibinigay kanina ni Sang-woo, at sinabi niyang gamitin ito. Nag-aalangan si Sang-woo, pero tinitiyak sa kanya ni Mr. Park, na sinasabi na siya ay nangako na susuportahan siya, at ito ay kanyang tutuparin. Ang eksena ay lumipat kay Kim habang siya ay nasa kalagitnaan ng hideout ng Silver Moon Guild. Siya ay nagtatago sa likod ng isang pader habang siya ay nadismaya at nagtataka kung bakit hindi sumasagot si Sang-woo sa kanyang mga agarang mensahe. Bigla siyang hinawakan sa leeg ng isa sa mga miyembro ng Silver Moon Guild. Inihiling nitong malaman kung sino siya at kung bakit siya naririto. Pero bago pa makapagsalita ulit ang bastardo, lumabas si Sang-woo sa kawalan gamit ang scroll, na may nakamamatay na titig. Hinawakan niya sa leeg ang bastardo at tinatanong dito kung nasaan si Mr. Kang. Punong-puno ng labis na galit, at muntik na niyang mapatay ang bastardo, pero ginambala siya ni Kim, sinasabi kay Sang-woo na palayain na siya, dahil alam niya kung nasaan si Mr. Kang. Ipinaliwanag niya na dinala nila si Kang sa isang storage facility. Ngunit may mga gwardya sa labas na nagpo-protekta dito. Si Sang-woo, nang marinig ito, ay sinabihan siyang maghintay dito at sinabing hindi ito magtatagal. Lumipat ang eksena sa loob ng storage facility kung saan hostage si Mr. Kang. Ang mga bastardo ay nag-uusap-usap hanggang sa makarinig sila ng ingay, at nakuha ang kanilang atensyon. Isang malaking butas ang ginawa sa isa sa mga pader ng storage facility. At si Sang-woo ay humarap sa kanila, at sinasabi kung sila ba ay mula sa Silver Moon Guild. Walang sumagot sa kanya, at ang vice leader ay tumawa at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin siya. Si Mr. Kang, nang makitang haharapin ni Sang-woo ang 6 na bastardo, desperadong sinabihan siyang tumakas. At nang makita ni Sang-woo si Mr. Kang, si Sang-woo ay napuno ng galit. Sinabi niya kay Mr. Kang na magtiis ng kaunti at nilinaw niya, na gagawin ang parehong sitwasyon na ginawa nila sa kanya, pabalik sa kanila. Sinubukan ng isa sa mga bastardo na gumawa ng isang sorpresang pag-atake na ihahampas ang baseball bat sa ulo ni Sang-woo, ngunit siko ni Sang-woo ang bumulaga sa kanya, hinawakan ang kanyang braso, at binali ito, dahilan para sumigaw siya sa sakit. Nang makita ito, sinunggaban siya ng isa pang bastardo, ngunit madaling naiwasan ito ni Sang-woo, hinawakan siya, at binali nito ang braso. Gayunman, pinagpatuloy ito ni Sang-woo at ganap na binali ang mga braso ng ilan pang mga bastardo, na nagbigay sa mga ito ng matinding sakit. Ang vice leader, nang makita ang lahat ng tauhan ay nakahiga na, hindi siya dito natakot kundi nadismaya lamang sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya kay Sang-woo na hindi na siya mangangialam kung sasabihin sa kanya kung saan niya itinago ang mga jewel crystal, at hahayaan na silang dalawa ni Mr. Kang na makaalis dito. At nang marinig ito ni Sang-woo na pinagbibintangan siya, siya'y nalilito at lalo pang nagalit. Nilinaw niya sa vice leader na lumampas sila sa linya ng ahensya at hindi ito magtatapos ng mapayapa mula rito. Ang vice leader ay muling tumawa at sinabi sa kanya na nakita niya ang kanyang mga dokumento, kasama ang kanyang mga istatistika at ang kanyang nagising na kakayahan. Tumawa ito ng labis, na naniniwala na ang kanyang kakayahan sa pag-clone ay walang silbi. At sa paghusga mula sa kanyang mga istatistika, siya ay isang C-class hunter lamang. Pinandilatan siya ni Sang-woo at sinabing, "Okay, ngayon ay maaari mong subukan ang aking mga clone at husgahan mo ngayon sa iyong sarili kung wala silang silbi." Ang kanyang mga clone ay biglang lumitaw, at ang mga nakapaligid na mga bastardo ay nagsasabi sa vice leader na bumagsak na ang kanilang mga tauhan sa labas. Sa kabila nito, hindi nag-aalala ang vice leader at naglabas ng dagger, gamit ang kanyang kakaibang skill na tinatawag na stealth para itago ang kanyang presensya. Sinabi ng isa sa mga bastardo na ito ang pinakamahusay na stealth skill, at kahit gamit ang mga high-rank detection skill, hindi basta-basta madedetect ang lokasyon nito. Ipinaliwanag niya na hindi basta-basta mararamdaman ng isang tao ang kanyang presensya o aura, at ang kanyang skill ay ganap na hindi mate-trace, ibig sabihin ay hindi ito kayang labanan ni Sang-woo. Umaatake na siya kay Sang-woo gamit ang kanyang mahiwagang dagger,
pero napabuntong hininga lamang si Sang-woo at inutusan niya ang kanyang mga clone na kunin siya. Hinawakan siya ng mga clone na parang wala siyang ginawang pag-atake, at ang vice leader ay talagang natulala. Paano kaya matatapos ang laban na ito?